King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 713. Matagumpay na pagsasama-sama ng mga teknik. Marami kang alam. Nilikha tayo ng Heaven's Legacy Race, ngunit sa kasamaang palad, maraming malalakas na lahi ang nagsama-sama at sumalakay sa Heaven's Legacy Race, na sinira ang maraming kaalaman at kasaysayan. Tila naalala ng matikas na babae ang nakaraan. Sabay tingin sa batang demigod. Hindi simple ang batang ito. Ini-inspection din ng batang demigod ang babae. Wala siyang totoong buhay, ngunit nagawa niyang gayahin ang mga emosyon at ekspresyon ng isang tao. Ang lahat ng ito ay nilikha ng kanilang mga amo, ang Heaven's Legacy Race, na nireranggo sa ikatlo sa 10,000 ancient races. Ang pasang iyon ang nanguna rito. Dama po ang tingin ng matikas na babae sa munting pasang magnanakaw. Huminto ang batang demigod, at si Zhao Feng na nakahiga sa kabaong ay nagpakita rin ng kakaibang tingin. Meow. Ang maliit na magnanakaw na pusa ay tumawid sa kanyang mga paanang mapanukso. Napangiti ang eleganteng babae. May malabong impresyon ng ganitong uri ng pusa sa aking mga alaala. Nang marinig iyon, natigilan si Zhao Feng. Ngunit sa kasamaang palad ay malabong impresyon lamang iyon kaya hindi siya makakuha ng maraming impormasyon mula rito. Meow meow. Ang munting pasang magnanakaw ay umalangaw-ngaw na parang hindi nasisiyahan at iwinagayway ang kanyang mga paa, na sumisimbolo na ito ay nag-iisa sa mundo. Sa pag-iisip tungkol sa hindi kapani-paniwalang kakayahan at katusuhan ng maliit na magnanakaw na pusa, kailangang aminin ng batang demigod na mahirap makahanap ng pasang katulad nito. Unti-unting lumipas ang oras habang si Zhao Feng ay nakababad sa asol na yelo na tubig. Hindi kapani-paniwala, ang kanyang katawan ay parang magnet dahil mabilis nitong hinigop ang asol na dugo. Sa loob lamang ng kalahating araw, ang asol na dugo ay ganap na hinigop ni Zhao Feng. Naging mas mabilis kaysa sa naisip ko. Kakaiba ang sinaunang bloodline sa katawan niya. Nagulat ang matikas na babae. Dahan-daang iminulat ni Zhao Feng ang kanyang mga mata, at naramdaman niya ang asol na dugo na dumadaloy sa kanyang katawan. Weng! Isang set ng makikinang na Ice Blue Dragon na kaliskis ang tumakip sa kanyang katawan. Sila ay lubhang maislan at maganda. Naramdaman ni Zhao Feng ang nangingibabaw na kapangyarihan ng yelo sa loob ng kanyang bloodline. Para bang ang bawat kilos at galaw niya ay maaaring lumikha ng pinakamataas na lamig na may mga epekto na katulad ng isang ice domain. Kaya ito ang kapangyarihan ng isang 10,000 ancient races bloodline. Labis na nasa sabik si Zhao Feng. Para bang mayroon siyang walang limitasyong kapangyarihan ng yelo, at mas lumakas ang kanyang katawan. Ang overwhelming prodigy goddess na si Bing Wei mula sa Azure Flower Continent, na mayroon ding isang ice bloodline, ay walang halaga kung ihahambing dito. Subukan natin ito. Dahan-daang bumangon si Zhao Feng at huminga ng malalim habang nagsimulang mapuno ang hangin ng nangingibabaw na lamig. Ang batang demigod at ang munting pasang magnanakaw ay parehong nakaramdam ng panlalamig na lamig sa kanilang mga kaluluwa. Sa utos ni Zhao Feng, ang batang demigod at ang maliit na pasang magnanakaw ay parehong nagpakawala ng mga pag-atake. Ang gininto ang kamao ng batang demigod na naglalaman ng 70% ng kanyang lakas ay damapo kay Zhao Feng. Bahagyang nanginig ang katawan ni Zhao Feng, ngunit walang naiwan sa kanyang makinis at magandang kaliskis. Ang layunin na nakapaloob sa mga kamao ng batang demigod ay napakalakas at ito ay nag-vibrate sa puso at kaluluwa ni Zhao Feng, ngunit hindi ito sapat upang harapin ang anumang pinsala kay Zhao Feng. Anong malakas na depensa? Ang aking kamay. Nagsimulang kumalat ang yelo sa mga kamao ng batang demigod at umatake sa katawan nito. Anumang pag-atake na malapit kay Zhao Feng ay magiging sealed sa yelo. Meow meow. Hinampas ng maliit na pasang magnanakaw ang Shadow Kill Imperial Dagger patungo kay Zhao Feng. Ding! Isang manipis na sugat ang naiwan sa balikat ni Zhao Feng, at nagsimulang kumalat ang pamamanhid dito. Ang Shadow Kill Imperial Dagger ay may kakayahang baliwalain ang pisikal na depensa dahil ang pag-atake nito ay nasa pagitan ng pisikal na kaharian at ang kaharian ng mga anino. Gayunpaman, ang bloodline ng Mystic Ice Scaled Race ni Zhao Feng ay may malakas na depensa at bilis ng pagbawi. Sa kabilang banda,
nanlamig ang munting pas ang magnanakaw na nagsimulang manginig, at agad itong tumalon pabalik ng 10 metro. Ang kapangyarihan ng bloodline na ito ay naglalaman ng parehong opensa at depensa sa parehong oras. Ang epekto ng pagyayelo ay nasa lahat ng dako, at mas malakas pa ito kaysa sa Heaven Sun Battle Race ni Wenluan. Tumanggo si Zhao Feng sa kanyang ulo bilang kasiyahan. Ang Heaven Sun Battle Race ni Wenluan ay nireranggo lamang sa ika-78 habang ang Mystic Ice Scaled Race ni Zhao Feng ay nasa ika-89. Binabati kita, ang bloodline strength ending ay perpekto. Nakangiting sabi ng matikas na babae, at lumitaw ang inggit sa mga mata ng batang demigod. Bagamat napakatalino niya sa pagpapalakas ng katawan, wala siyang bloodline ng 10,000 ancient races. Kung mayroon siyang mas malakas na bloodline na tulad niya na may mas malakas na kakayahan sa pagbawi, maaaring nalagpasan niya ang God Tribulation. Gayunpaman, ang bloodline ay isang bagay na makukuha lamang sa swerte. Ang swerte ni Zhao Feng ay napakabuti. Napakadali niyang nakatagpo ng kapalaran. Inggit na sabi ng batang demigod. Ngayong naisip niya ito, ang maliit na pas ang magnanakaw ay malaking tulong din kay Zhao Feng. Marahil ay hindi na ako makakapasok sa lugar na ito muli sa hinaharap. Huminga ng malalim si Zhao Feng. Ang Pirate Emperor Inheritance ay bukas lamang sa maximum na kalahating buwan, at malamang na hindi na siya makakapunta rito. Gayunpaman, nagastos na si Zhao Feng ng higit sa kalahati ng kanyang Primal Crystal Stone sa bloodline na ito, at hindi niya kayang magdagdag ng isa pang 10,000 ancient races na bloodline. Mayroon ka bang mga bloodline na nakakapagpalakas ng buto? Hindi kailangang mula sa 10,000 ancient races. Tanong ni Zhao Feng. Nabasa na niya ang listahan, at ang presyo ng mga bloodline ng 10,000 ancient races ay kadalasang 12-dosenang, kung hindi man daan-daang beses na mas mahal. May kabuuang 249 na mga uri. Muling inilabas ng babae ang screen. Tiningnan ito ni Zhao Feng, at ang mga presyo ay mas mura. Kailangan ko ng malaking halaga para palakasin ang mga bangkay ng multo na tulad nito. Iwinagayway ni Zhao Feng ang kanyang kamay at tinawag ang isang sinumpaang bangkay ng multo. Hayaan mo muna akong suriin ito. Ang matikas na babae ay napakadirekta, at ang multi-armed machine ay nagsimulang mag-inspection dito. Natagpuan ang pundasyon ng linya ng dugo ng ancient races at katawan na nagpapalakas ng buto. Isang boses ang tumunog mula sa multi-armed machine. Ang resulta ay ikinagulat ni Zhao Feng at ang babae. Normal ang katawan na nagpapalakas ng buto dahil ang lahat ng sinumpaang multo ay may ganitong katawan, ngunit ang pundasyon ng linya ng dugo ng ancient races ay hindi. Kung mayroon silang pundasyon ng bloodline ng ancient races, ang presyo ay magiging 1/5 o kahit 1/10 bahagi ng orihinal. Sabi ng matikas na babae. Pagkatapos ay nagsimulang tumingin si Zhao Feng sa screen. Kailangan niya ng 100 sa kanila, at hiniling niya sa eleganteng babae na magbigay ng kanyang opinyon. Iminumungkahi ko ang paggamit ng 10,000 Withering Ghost Bone. Mapapanatili nito ang kapangyarihan ng puot at maaari pang mabawi ang mga sirang bahagi. Sabi ng matikas na babae. Tiningnan ito ni Zhao Feng at nakitang hindi masyadong malakas ang depensa at opensa ng bloodline ng 10,000 Withering Ghost Bone, ngunit pagkatapos na gamitin ito, doble ang lakas nito sa mga buto ng mga bangkay ng multo. Pagkatapos ng lahat, ang mga ghost corpses na ito ay hindi kasing lakas ni Zhao Feng, kaya kahit na hindi sila gumamit ng 10,000 ancient races bloodline, ang pagtaas ng lakas ay napakalaki. Ang espesyalidad ng 10,000 Withering Ghost Bone bloodline ay ang life force nito. Kahit na mabali ang kanilang mga buto, maaari silang mabawi. Hindi kailangan ng Ghost Corpse Cursed Array ang mga ghost corpses para personal na patayin ang mga kalaban, ginagamit lang nito ang kapangyarihan ng array. Tumanggo si Zhao Feng sa kanyang ulo. Higit pa rito, medyo mura ang 10,000 Withering Ghost Bone bloodline. Ang mga sinumpaang ghost corpses ay sumipsap ng aura at karne mula sa Ancient Dream Realm, na nagbigay sa kanila ng pundasyon ng Ancient Race bloodline. Nangangahulugan ito na ang presyo ay 1/7 bahagi lamang ng orihinal. Sa kabuuan, ang presyo para sa pinagsama-samang pagpapalakas ng daang sinumpaang bangkay ay hindi kahit 1/4 ng kay Zhao Feng. Kailangan ng 100 bangkay ng multo ng 7 araw.
Sabi ng matikas na babae. Tumanggo si Zhao Feng at iniwan ang Skeletal Division Leader kasama ang mga isinumpang bangkay ng multo. Ang Skeletal Division Leader ay mayroon ding 10,000 Withering Ghost Bone Bloodline na inilapat dito, na napakabuti para dito. Pagkatapos ay nagsimulang maglakad si Zhao Feng sa sinaunang metal na lungsod. 30% na lang ng aking kayamanan ang natitira. Pakiramdam ni Zhao Feng ay talagang mahirap. Nakakuha siya ng napakaraming mapagkukunan mula sa Purple Saint Ruins, Demigod Forgotten Garden, at sa panahon ng pakikipaglaban para sa Pirate Emperor, ngunit nagastos na niya ang 70% nito sa lungsod na ito lamang. Ang batang demigod ay malinaw na alam ang sitwasyon ni Zhao Feng at hindi gumawa ng anumang labis na kahilingan. Mabuti na lang na walang ginawa si Zhao Feng para hadlangan ang kanyang pag-unlad. Makalipas ang 3 araw, dumating si Zhao Feng sa Divine Techniques Palace. Ang Divine Techniques Palace ay nagbigay ng mga lihim na pamamaraan at mga sagot sa paglilinang. May mga lihim na diskarte na nalampasan kahit na ang Wind Lightning Inheritance at ang Golden Kun Sacred Body dito para ibenta, ngunit ang presyo ay hindi gaanong mas mababa kaysa sa paglipat ng isang 10,000 Ancient Races na bloodline. Mga bisita mula sa malayo, mayroon ka bang anumang mga kinakailangan sa mga kasanayan na gusto mo? Magiliw na ngumiti ang isang scholar na elder na nabuo mula sa puting liwanag. Nagpakita siya ng kakaibang tingin ng damapo ang kanyang tingin sa maliit na pasang magnanakaw, ngunit mabilis itong nawala. Gusto kong palakasin ang aking mga diskarte. Dumiretso si Zhao Feng sa punto. Nasa kanya ang 5 Elemental 10,000 Lightning Technique, ang Golden Kun Sacred Body, at ang Wind Lightning Inheritance sa kanya. Ang layunin ni Zhao Feng ay gamitin ang mga ito bilang batayan at pagsamahin ang mga ito. Tingnan ko. Mahinang ngumiti ang iskolar na elder. Alam ni Zhao Feng na ang elder na ito ay isang imahe lamang ng isang automat at hindi talaga kayang mag-cultivate. Ipinadala ni Zhao Feng ang impormasyon para sa 5 Elemental 10,000 Lightning Technique, ang Golden Kun Sacred Body, at ang Wind Lightning Inheritance sa elder. Mayroon akong impormasyon na katulad ng 3 pamamaraan na ito sa aking bangko ng impormasyon. Maliban dyan, mayroon pa akong mga orihinal na kopya ng 5 Elemental 10,000 Lightning Technique at ng Golden Kun Sacred Body. Kumpiyansa ang ngiti ng matanda, at ang batang demigod ay natigilan. Maaari kong palakasin ang Golden Kun Sacred Body sa Golden Kun Sacred Lightning Body, na magpapababa sa pangangailangan para sa talento na nagpapalakas ng katawan at masangkop para sa iyon na linangin. Huminto saglit ang scholar na elder, at hindi napigilan ni Zhao Feng na matuwa ng husto habang ang bibig ng batang demigod ay bamuka ng husto. Nagpatuloy sa pagsasalita ang scholarly elder. Maaari ko ring pagsamahin ang Wind Lightning Inheritance at ang 5 Elemental 10,000 Lightning Technique para likhain ang 5 Elemental Wind Lightning Technique, na magpapalaki ng kapangyarihan nito at maalis ang pangangailangan para sa Lightning Spiritual Body. 5 Elemental Wind Lightning Technique. Mas masaya si Zhao Feng. Ang 5 Elemental Wind Lightning Technique ay isang kombinasyon ng Wind Lightning Inheritance at ang 5 Elemental 10,000 Lightning Technique, na nag-aalis sa kanilang mga kahinaan. Siyempre, ang presyo para dito ay hindi mababa. Habang nagdagdag ang iyong Wind Lightning Inheritance ng isang bagay sa aking bangko ng impormasyon, maaari kitang bigyan ng 40% diskwento. Pagsamahin sila. Kinagat ni Zhao Feng ang kanyang mga ngipin at ginugol ang halos lahat ng natitirang yaman na mayroon siya. Pagkaraan ng 3 araw, ibinigay ng scholarly elder ang 2 libro ng liwanag kay Zhao Feng. Weng. Ang 2 libro ay nagsanib sa isip ni Zhao Feng. Golden Kun Sacred Lightning Body. Gamit ang kidlat upang linangin ang pinakamataas na Sacred Lightning Body. Maaaring maabot ang Heavenly Divine Realm kapag nilinang ng husto. 5 Elemental Wind Lightning Technique. Gamit ang hangin at kidlat bilang pundasyon upang kontrolin ang 5 elemento, ang metal ng Wind Lightning, ang Wood of Wind Lightning, ang Water of Wind Lightning, ang Fire ng Wind Lightning, at ang Earth of Wind Lightning. King of Gods, Kabanata 714. Pagsubok sa munting pasang magnanakaw. Tiningnan ni Zhao Feng ang mga kinakailangan ng Golden Kun Sacred Lightning Body at ang 5 Elemental Wind Lightning Technique. Sila ay mas mababa kaysa sa orihinal,
at ang kanilang kapangyarihan ay tumaas. Ang Golden Kun Sacred Lightning Body ay nalampasan ang Golden Kun Sacred Body ng isang buong antas. Nakakatawa. Napakuyom ang mga kamao ng batang demigod at napuno ng selos. Ibinigay niya ang Golden Kun Sacred Body kay Zhao Feng dahil lamang sa alam niyang hindi ito malilinang ni Zhao Feng sa isang mataas na antas sa loob ng susunod na 1,000 taon, ngunit kahit papaano ay nakuha ni Zhao Feng ang kapangyarihan ng God Tribulation Lightning sa kanyang kaluluwa, at ngayon na ang mga kinakailangan ng Golden Kun Sacred Lightning Body ay nabawasan, madali na itong malinang ni Zhao Feng. Ang kapangyarihan ng kasanayan ay tumaas, at ito ay konektado na sa Dao ng Kidlat. Nakalimutan kong sabihin sa iyo na ang Golden Kun Sacred Lightning Body at ang 5 Elemental Wind Lightning Technique ay mga pamamaraan na nagpupuno sa isa't isa. Dagdag ng Scholarly Elder. Ang Golden Kun Sacred Lightning Body ay isang diskarteng nagpapalakas ng katawan, ngunit kailangan nito ng 5 Elemental Wind Lightning Technique upang suportahan ito. Kung ang isa ay walang 5 Elemental Wind Lightning Technique, magiging mahirap na linangin ang Golden Kun Sacred Lightning Body. Talagang iba ang pinagsamang mga kasanayan. Ginamit ni Zhao Feng ang God Spiritual Eye upang kopyahin ang lahat ng nilalaman, ngunit ang ngiti sa kanyang mukha ay hindi nagtagal nang makita niya ang direksyon kung saan patungo ang 5 Elemental Wind Lightning Technique. Ang 5 Elemental Wind Lightning Technique ay nahahati sa kabuoang 12 antas. Ang unang tatlo ay gumagamit ng hangin at kidlat bilang pundasyon, pagkatapos ay sinimulan nitong linangin ang metal, kahoy, tubig, apoy, at lupa mula sa ikalimang antas pataas. Magsisimulang umikot ang 5 elemento. Nagsalubong ang mga kilay ni Zhao Feng. Ang 5 Elemental Wind Lightning Technique ay talagang nalampasan ang Wind Lightning Inheritance, ngunit nilinang na ni Zhao Feng ang Wind Lightning Technique sa isang mataas na antas, at lumakad ito sa ibang landas mula sa 5 Elemental Wind Lightning Technique. Kung gusto kong linangin ang 5 Elemental Wind Lightning Technique, hindi ba ibig sabihin na kailangan kong simulan muli ang paglilinang? Namula ang mukha ni Zhao Feng. Tama, ngunit sa iyong pundasyon sa Wind Lightning Technique, malalampasan mo ang kasalukuyang ikaw sa loob ng 10 taon. Hindi sumang-ayon ang Scholarly Elder. 10 taon. Lumitaw ang mga itim na linya sa noo ni Zhao Feng. Kahit na ang 10 taon ay hindi masyadong mahaba para sa iba, 10 taon ang kabuuang tagal ng oras na ginugol ni Zhao Feng sa paglilinang upang maabot ang kanyang kasalukuyang antas. Kung ang lahat ay mapayapa at tahimik, tiyak na magiging handa si Zhao Feng na linangin ang 5 Elemental Wind Lightning Technique at gamitin ito upang umakma sa Golden Kun Sacred Lightning Body. Pagkatapos ng lahat, ang dalawang pamamaraan na ito ay maaaring magpapahintulot sa kanya na pumunta pa. Gayunpaman, kasalukuyang nahaharap si Zhao Feng sa pursuit of death. Paano siya magkakaroon ng oras upang muling simulan ang paglilinang? Walang perpekto sa mundong ito. Medyo gamaan ang pakiramdam ng batang demigod at nagsimulang tuwang-tuwa. Ang kasalukuyang sitwasyon ni Zhao Feng ay parang pagkakaroon ng isang bundok ng kayamanan ngunit wala kung saan ito gugugulin. Sa sandaling ito, patuloy na nagbabago ang ekspresyon ni Zhao Feng, at sa wakas ay nakapagdesisyon na siya. Malinaw na hindi niya ma-restart ang paglilinang gamit ang 5 Elemental Wind Lightning Technique at ang Golden Kun Sacred Lightning Body ngayon. Hindi ito makatotohanan. Magpapasya ako pagkatapos ng pursuit of death. Nagsimulang kumalma si Zhao Feng. Napakalaking kapalaran na ang nakapasok siya sa lungsod ng Heaven's Legacy Race. Maging ang mga demigod ay may inggit sa kanya. Lumabas si Zhao Feng ng Divine Techniques palas ng walang ekspresyon. 10 years lang naman. Masyadong nagmamadali ang mga kabataan ngayon. Pinaalis ng iskolar na elder si Zhao Feng sa kanyang mga mata at hindi naiwasang umiling. Sa loob ng sinaunang lungsod, dahan-daang naglakad si Zhao Feng at binilang ang yaman na mayroon siya sa kanyang singsing. Ang sinaunang metal na singsing ay karaniwang walang laman. Mahigit 70% ng kanyang kayamanan ay naubos na. Sa ngayon, siya ay lubhang mahirap. Napabuntong hininga na lamang siya habang nakatingin sa lungsod na ito na puno ng kapalaran. Makalipas ang ilang araw, sa loob ng 10,000 Blood Palace. Lahat ng 100 sinumpaang ghost corpses ay mayroon na ngayong bloodline ng 10,000 Withering Ghost Bone Race. Nakangiting sabi ng babae, at siniyasat ni Zhao Feng ang lahat ng mga ghost corpses.
Lahat sila ay mas payat at mas kalansay, ngunit ang kanilang lakas ay nadobal. Matapos sumanib sa 10,000 Withering Ghost Bone Bloodline, ang kanilang kakayahang mabuhay ay tumaas ng husto. Maaari silang ayusin kahit na ang kanilang mga buto ay nabasag. Isa pa, sa pagsasanib ng Bloodline, tumaas din ng kaunti ang kanilang mga cultivations. Sa ngayon, ang mga cultivation ng mga sinumpaang Ghost Corpses ay nasa pagitan ng Late Stage at Peak Small Origin Core Realm. Ang kapangyarihang ito ay sapat na upang lipulin ang 10 Great Clan ng Azure Flower Continent. Ang Skeletal Division Leader ay sumanib din sa 10,000 Withering Ghost Bone Bloodline. Master. Napuno ng pananabik ang Skeletal Division Leader. Hindi niya akalain na magkakaroon ng ganoong araw. Kahit na sa Ghost Corps First Array lang, ang Scarlet Moon Demonic Religion ng nakaraan ay hindi maikukumpara dito. Kung hindi dahil kay Zhao Feng, hindi nito maaabot ang hakbang na ito. Tumanggo si Zhao Feng bilang kasiyahan at inilagay ang Ghost Corps First Array. Mayroon pa akong mas mababa sa 10% ng aking kayamanan na natitira. Nagsimulang umikot ang mga mata ni Zhao Feng bago dumapo sa maliit na pasang magnanakaw. Ang maliit na pasang magnanakaw ay may kakaibang bloodline na dapat ay kapantay man lang ng 10,000 Ancient Races bloodlines. Maaari mo ba akong tulungang mahanap ang kasaysayan ng bloodline ng pasang ito? Tanong ni Zhao Feng sa malalim na tono. Hihihi, sobrang interesado din ako sa history ng pusa. Susuriin ko ito ng librero. Nakangiting sabi ng babae. Pati ang batang demigod ay curious din. Mula nang siya ay muling nabuhay, palagi siyang binubuli ng pasang ito. Kung matutunan niya ang background ng pusa, maaari siyang mag-isip ng ilang mga plano upang harapin ito sa ibang pagkakataon. Sa pag-iisip hanggang doon, inaabangan ito ng batang demigod. Meow meow. Naglakad ang maliit na pasang magnanakaw patungo sa multi-armed machine, at isang karayom ang tumusok sa katawan ng maliit na pasang magnanakaw. Gayunpaman, ang multi-armed machine ay walang sinabi kahit na pagkatapos ng ilang paghinga. Weng. Ang multi-armed machine ay biglang yumanig at tumigil sa pag-check. Ang babae ay nagsiwalat ng isang natigilan na tingin at siya ay siniyasat ang maliit na magnanakaw na pusa sa hindi makapaniwala. Heaven's Legacy Cat, isang misteryosong bloodline na nangangailangan ng pinakamataas na pahintulot. Walang emosyong sinabi ng multi-armed machine. Ang Heaven's Legacy Cat. Nagkatinginan si Zhao Feng at ang batang demigod. Wala pa sa kanila ang nakarinig tungkol sa karerang ito. Paumanhin, ito ay tungkol sa pinakamataas na antas ng mga lihim. Tila may alam ang babae, ngunit hindi siya pinayagang magsabi ng anuman. Meow. Ang munting pasang magnanakaw ay bumalik sa balikat ni Zhao Feng nang may pagmamayabang, at ang eleganteng babae ay tumingin sa trio ng tao, bata, at pusa na may komplikadong ekspresyon. Wala siyang nalaman tungkol sa linya ng dugo ng mata ni Zhao Feng, at ang kaunting impormasyon na mayroon siya tungkol sa bloodline ng maliit na magnanakaw na pusa ay ang pinakamataas na sikreto. Salamat. Paalam ni Zhao Feng sa babae at umalis sa 10,000 Blood Palace. Wala pang 10% ng kanyang kayamanan ang natitira, ngunit hindi niya alam kung paano niya ito dapat gamitin. Hindi na ako makakatagpo muli ng ganoong kapalaran kahit sa 100 milenyo, naisip ni Zhao Feng. Paano niya dapat gugulin ang kanyang huling natitirang bahagi ng kayamanan? Malaki ang posibilidad na hindi na siya magkakaroon ng pagkakataong makabalik dito. Makalipas ang 1 oras, dumating si Zhao Feng sa Array Tower, na nagsupply ng ilang array at makakapagpalakas din ng arrays. Ang layunin ni Zhao Feng ay palakasin ang Ghost Corps First Array. Pagkatapos ng lahat, ang hanay na ito ay binuo mula sa ideya ng Purple Saint Partial Spirit, ang labi ng isang sagradong Panginoon, at halos naabot na nito ang potensyal nito. Mga bisita mula sa malayo, ano ang maaari kong gawin para sa iyo? Tanong ng isang babaeng nabuo mula sa liwanag at nakagown. Dumiretso si Zhao Feng sa punto habang inilalabas niya ang Ghost Corps First Array at ang 100 sinumpaang Ghost Corpses. Hindi ito mahirap. Ang babaeng nakagown ay may marangal at matikas na aura, at agad siyang pumayag. Pagkatapos nito, naubos na ang huling natitirang yaman ni Zhao Feng. Makalipas ang ilang oras, isang bagong Ghost Corps First Array ang lumitaw sa kamay ni Zhao Feng.
Ang bagong array ay 60% mas malakas, at ito ay may kakayahang lumikha ng mga ilusyon at patigilan ang kalaban. Sabi ng babaeng nakagaw na may kumpiyansa. Mahusay. Ang Skeletal Division Leader ay napuno ng pananabik habang kinuha nito ang array. Hinawakan ni Zhao Fang ang kanyang walang laman na sinaunang metal na singsing at hindi napigil ang mapabuntong hininga habang naglalakad palabas ng array tower. Sino ang nakakaalam kung makakapasok akong muli sa lugar na ito sa hinaharap? Napabuntong hininga si Zhao Fang. Ang tao, bata, at pusa ay umalis sa sinaunang lungsod. Naninigas ang ekspresyon ni Zhao Fang nang lumabas siya sa dark green barrier. Pinalibutan ng demonic hellvines ang sinaunang lungsod. Sa loob lamang ng 10 araw, ang lahat ay sakop sa demonic hellvines. Mayroong 8 demonic hellvine kings. Naunawaan ni Zhao Fang ang sitwasyon mula sa pagdama sa demonic hellvine king na kinokontrol niya. Ang 8 demonic hellvine kings ay halos kasing lakas ng isang hari, at naabot na nila ang limitasyon. Nang walang sinabi pa, binuksan ni Zhao Fang ang kanyang eye bloodline at kinokontrol ang iba pang 7 demonic hellvine kings. Makalipas ang kalahating araw, umalis si Zhao Fang sa karagatan na may 8 bote ng salamin na selyado sa yelo. Ang bawat isa sa 8 bote ay naglalaman ng isang demonic hellvine king. Siyempre, hindi pa rin tumitigil sa paglaki ang mga natirang baging. Ilang araw matapos umalis si Zhao Fang, ang kagubatan ng mga baging ay halos umabot sa lungsod ng Heaven's Legacy Race. Whoosh! 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 Ilang malalaking barko, ang bawat isa ay ilang daang metro ang haba, ang lumipad palabas ng lungsod at naghagis ng ilang kakaibang orbs. Boom! Ang mga orbs na ito ay naging nakakatakot na itim na apoy na nagpawi sa lahat ng mga baging sa karagatan, na nag-iiwan lamang ng abo. Sa sandaling ito, nakabalik na si Zhao Fang sa isla sa gitna. Inilibot ng mga mata ni Zhao Fang ang lihim na kaharian at naramdaman na parang hindi lamang ang lungsod na iyon ang lihim dito. Ang alam ng lahat tungkol sa Heaven's Legacy Race ay dulo lang ng malaking bato ng yelo. Siguro ang nakita ni Zhao Fang sa lungsod na iyon ay dulo lang din ng malaking bato ng yelo. Gayunpaman, ang sikreto ng Pirate Emperor ay nabunyag na. 12 ng milenya na ang nakalipas, natagpuan ng Pirate Emperor ang lihim na kaharian ng Heaven's Legacy, ngunit hindi niya na-control ang lugar na ito kahit na siya ay isang Mechanisms Grandmaster at isang Array Grandmaster. Pagkatapos ay ginamit ng Pirate Emperor ang lugar na ito para iset up ang kanyang mana. Ang mga Emperor at Sacred Lords ay hindi nakapasok sa kanyang mana dahil ito ay nasa lihim na kaharian ng Heaven's Legacy Race. Sa gitna ng 18 Corners Canyon, ang Whirlpool ay nagpatawag ng nakakatakot na kapangyarihan ng langit at lupa na sapat na upang durugan ang anumang bagay na humahadlang. Ang Pirate Emperor Inheritance ay magtatapos na. Ang tinig ng Yin Yang Lord ay umalangaw sa buong Ship of Death. Sa sandaling ito, bukod kay Wen Luan at sa Yin Yang Lord, mayroon ding 2 pang Death Spirit Lords. May isang lalaki at isang babae na parehong natatakpan ng dilim. 3 Death Spirit Lord at 26 na Death Guard. Darating din si Master sa loob ng ilang araw. Zhao Fang, tingnan natin kung paano ka makakatakas sa pagkakataong ito. Isang malamig na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Wen Luan. King of Gods, Kabanata 715. Kapangyarihan ng 10,000 Ancient Races Bloodline. Sa gitnang isla ng Heaven's Legacy Secret Realm, sa loob ng Pirate Emperor's Inheritance Sacred Land, bumalik si Zhao Fang. Nang bumalik si Zhao Fang, ang 18 taluktok ay may kani-kanyang Pirate King. Ang mga pagtatanim ng ilang Pirate Kings ay halatang tumaas. Sa gitna nila, 3 half-step na hari ang nakapasok sa Void God Realm sa tulong ng kanilang mana. Ang gitnang bundok ay natatakpan ng pinaghalong kakaibang itim at puting liwanag. Hindi pa rin nagtatapos ang Cold Moon King Inheritance. Nakahanap si Zhao Fang ng isang sulok at umupo habang nakapikit siya at nakatingin dito. Karaniwan, ang Pirate Emperor Inheritance ay hindi tatagal ng higit sa kalahating buwan. Gayunpaman, hindi siya nagmamadali, kaya nagsimula siyang mag-adjust sa bago niyang bloodline. Weng! Isang manipis na layer ng pinong asol na kaliskis ang lumitaw sa katawan ni Zhao Fang. Patuloy na umiikot ang asol na dugo sa kanyang katawan.
Ang Ice Imperial Spear ay sumanib din sa bagong 10,000 Ancient Races na bloodline. Bloodline Power. Maging ang Ice Imperial Spear ay naging mas malakas. Si Zhao Feng ay lubos na nasisiyahan. Bagamat hindi siya nakakuha ng anumang inheritance o top-tier resources sa Heaven's Legacy City, ito ay isang bihirang encounter. Kinasusuklaman lang ni Zhao Feng na hindi siya sapat na mayaman. Ang buong yaman na nakuha niya mula sa Purple Saint Ruins, Demigod Forgotten Garden, at Pirate Sacred Land ay naubos na lahat. Siyempre, kung ikukumpara sa kanyang nakuha, sulit ang lahat. Ang bloodline ng isang 10,000 ancient race ay hindi mabibili. Higit pa rito, natanggap din ni Zhao Feng ang 5 Elemental Wind Lightning Technique at ang Golden Kun Sacred Lightning Body. Ang kanyang sinumpaang Ghost Corpses at ang kanilang hanay ay kapwa na palakas din. Meow. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay naglaro ng Shadow Kill Imperial Dagger at tila nasisiyahang siya. Munting pas ang magnanakaw. Lumitaw ang batang demigod at nagsimulang makipag-usap sa maliit na pas ang magnanakaw. Meow meow. Ang munting pas ang magnanakaw ay tumango at nagsimulang gumalaw kasama ang batang demigod sa paligid ng Center Island. Ang gitnang isla na kanina pa tumahimik ay nagsimulang magkagulo. Tumakbo ang dalawa sa paligid ng Center Island at nagnakaw ng mga mapagkukunan mula sa mga pirata. Nagsalubong ang mga kilay ni Zhao Feng, ngunit hindi niya ito pinigilan. Alam niya na ang batang demigod ay nangangailangan ng mga mapagkukunan ng medallion, kaya naman nakipagtulungan siya sa maliit na pas ang magnanakaw. Hanggat hindi sila lumampas sa dagat, walang pakialam si Zhao Feng. Pagkatapos ng lahat, ang mga pirata na ito ay hindi rin mabubuting tao. Sa loob lamang ng kalahating araw, ang batang demigod at ang munting pas ang magnanakaw ay nakalap ng malaking halaga ng Primal Crystal Stones. Ang takot at sindik ay kumalat sa buong isla, at lahat ng mga pirata ay nagalit. Sa kanila, mayroong ilang Pirate Kings na na-knockout at ninakaw ang kanilang mga mapagkukunan. Master, ito ang iyong kalahati. Ibinigay ng batang demigod ang kalahati ng mga mapagkukunan kay Zhao Feng at hinati ang iba sa maliit na pas ang magnanakaw ng pantay-pantay. Ang dalawang ito ay marunong sumuhol. Nagpakita si Zhao Feng ng kakaibang ekspresyon, ngunit ilang sandali lang, pinangunahan ng Giant Shark King ang 4 o 5 Pirate Kings at isang grupo ng mga pirata at lumakad. Zhao Feng, ang iyong alagang hayop at alipin ay umiikot sa pagnanakaw sa iba, kabilang ang mga mula sa parehong alyansa na tulad mo. Ang kanilang mga aksyon ay kakilakilabot. Sabi ng Giant Shark King, at pinandilatan ni Zhao Feng ang maliit na pas ang magnanakaw at ang batang demigod. Hindi lang ninakaw ang dalawa sa mga subordinate ng Giant Shark King, nagnakaw din sila sa mga nasa ilalim ng Cold Moon King. Pagkatapos ng lahat, ang mga puwersa ng pirata ay komplikado. Ang munting pas ang magnanakaw at batang si demigod ay hindi nakilala silang lahat. Naglalaban kayong mga pirata sa isla. Ang mas malakas ang mananalo. Ang aking alaga at alipin ay sumasali lang sa iyong laro. Tuloy-tuloy na sabi ni Zhao Feng, at ang mga ekspresyon ng mga pirata ay tumigas. Upang ipaglaban ang mga mapagkukunan at kapalaran, ang mga pirata ay nakipaglaban sa isa't isa kahit na sila ay mula sa parehong alyansa. Ang pagkakaiba lang ay hindi sila naglakas loob na gawin ito ng lantaran. Ngumisi ang batang demigod. Mga paypang pirata. Kung hindi dahil sa aming master, sa tingin mo ba ay napakadali mong nabuksan ang Pirate Emperor Inheritance? Agad na hindi nakaimik ang mga nakatatandang Pirate Kings. Sa pakikipaglaban kay Emperor mo yon, si Zhao Feng at ang batang demigod ay parehong gumanap ng kritikal na papel. Ang Pirate Emperor Inheritance ay nahahati sa 18 magkakaibang mana, at hindi ko kinuha ang alinman sa mga ito. Binibigyan kita ng pagkakataong nakababatang pirata. Matuwid na sabi ni Zhao Feng. Nang marinig iyon, dalawa sa bagong Pirate Kings ay walang masabi. Si Zhao Feng at ang batang demigod ay hindi kumuha ng alinman sa Pirate Emperor Inheritance. Siyempre, kung sino man sa inyo ang ayaw, maaari tayong mag-spar ng kaunti. Nakaupo pa rin si Zhao Feng. Pinigilan ng aura ng kanyang bloodline at kaluluwa ang grupo ng mga pirata. Ang ekspresyon ng Giant Shark King ay patuloy na kumikislap. Lalong naging misteryoso si Zhao Feng, kabilang ang batang may gininto ang balat at misteryosong pusa.
Kailangang malaman ng isa na ang trio na ito ay masyadong mapanghamak para tingnan maging ang Pirate Emperor inheritance. Zhao Fang, dahil handa kang sisihin ang iyong alaga at alipin, pagkatapos ay kunin mo ang kamao ko. Tingnan mo kung may kakayahan kang protektahan sila o wala. Sabi ng Giant Shark King sa malalim na tono. Hihihi, Giant Shark King, kung gusto mong subukan ang lakas ko, hindi mo na kailangang mag-ikot. Natatawang sabi ni Zhao Fang. Gusto siyang sisihin ng Giant Shark King ngunit hindi niya alam ang tunay na lakas ni Zhao Fang, at sa nakalipas na ilang araw, nawala ang huli sa kung saan. Mabuti, mabuti, mabuti. Gaya ng inaasahan sa iyo. Gusto kong subukan ang iyong tunay na lakas. Tumawa ng malakas ang Giant Shark King, at hindi nagtagal ay tumayo ang dalawa sa isang bakanteng lupain na walang malapit sa kanila. Ancient Strength. Ang Giant Shark King ay umungal habang ang kanyang balat na parang shell ay lumawak. Ang kanyang katawan ay nagsimulang lumaki at naging kalahating tao na kalahating piting na estado. Doble ang laki niya sa normal na tao. Parang nanginginig sa hangin ang suntok niya. Isang sinaunang shark bloodline na aura at nakakatakot na pisikal na lakas ang nagpang-inig sa mga puso at bloodline ng mga pirata na nanonood. Pagsubok lang ang suntok ng Giant Shark King. Hindi niya ginamit ang kapangyarihan ng kanyang domain. Normal ang ekspresyon ni Zhao Fang. Ang kamaong bakal ay kumikinang na may kulay abong ilaw, at ang kapangyarihang nasa loob nito ay sapat na para pumatay ng isang normal na hari. Kung gayon, subukan natin ito. Tumigil si Zhao Fang at nagsimulang iikot ang kanyang asol na dugo. Isang maselang kaliskis na tila kaliskis ng dragon ang lumitaw sa kanyang katawan. Sa sandaling iyon, ang mga surge ng yelo ay bumagsak sa isang 10 milyang radius sa paligid niya, at ang mas mahihinang mga pirata ay agad na tinatakan sa yelo. Lumitaw ang yelo sa kamao ng Giant Shark King bago dumating ang pag-atake, at isang sinaunang malamig na aura ang nagpang-inig ng bahagya sa kanyang puso. Ang bloodline ng piting ng Giant Shark King ay napigilan at nagsimulang manginig ng hindi mapakali. Itong bloodline, pwede bang? Bulalas ng Giant Shark King. Boom! Ang kaliskis na nagyayelong palad ni Zhao Fang ay perpektong nakaharang sa suntok ng Giant Shark King. Nagsagupaan ang kamao at palad, at isang napakalaking puwersa ang kumalat at bumiyak sa lupa. Kung ito ay nasa labas ng mundo at hindi ang sacred land ng Pirate Emperor, ito ay sapat na upang sirain ang isang normal na isla. Bam! Si Zhao Fang at ang Giant Shark King ay parehong napaatras, at ni isa sa kanila ay tila walang nasugatan, ngunit ang braso ng Giant Shark King ay bahagyang naninigas at natatakpan ng yelo. 10,000 Ancient Races Bloodline. Ikaw. Natigilan ng Giant Shark King. Sa isang iglap ngayon lang, pinigilan ng bloodline ni Zhao Fang ang kanyang sariling bloodline, at magagamit lang niya ang 50 hanggang 60% ng kanyang bloodline strength. Ang pisikal na katawan ni Zhao Fang ay hindi rin mas mahina kaysa sa kanya. Kung hindi dahil sa katotohanan na ang kanyang paglilinang ay mas mataas at nagising niya ang kanyang bloodline sa isang karagdagang yugto, siya ay lubos na natalo ngayon lamang. Ang Zhao Fang na ito ay may 10,000 Ancient Races bloodline. Napakalalim niyang tinago ang sarili niya. Ang mga ekspresyon ng mga pirata ay nagbago ng husto. Isang maalamat na bloodline ng 10,000 Ancient Races ang lumitaw sa isang kabataan. Tulad ng inaasahan sa Mystic Ice Scaled Race, na nireranggo sa nangungunang 100. Pinayagan nito si Zhao Fang na lumaban sa isang Pick-tier King, isang taong mas mataas sa kanya ng ilang maliliit na ranggo. Totoo, hindi ginamit ng Giant Shark King ang kanyang domain o ang kanyang pinakamalakas na True Yuan. Ang paghanga ng batang demigod. Ang cultivation ni Zhao Fang ay halos nasa tuktok ng Great Origin Core Realm. Sa pagitan niya at ng Giant Shark King ay ang Half-Step King pa rin, Early Stage, Middle Stage, at Late Stage King, at sa wakas, Pick-tier King. Mystic Ice Scaled Race, ika-89 na nireranggo sa 10,000 Ancient Race. Ang Giant Shark King ay huminga ng malamig at hindi na makahinga. Kailangang malaman ng isa na ang kanyang bloodline ay kakaiba rin at malapit sa lakas ng isang 10,000 Ancient Races bloodline. Siya lang ang nakipag-away kay Emperor mo yun, kahit na pansamantala lang. Gayunpaman,
Ang 10,000 ancient races ay nireranggo. Marami sa mga maalamat na bloodline na ito ay wala na ngayon. Bagamat tinawag itong 10,000 ancient races, 1,000 lamang o higit pa ang tunay na naitala. Ang mga nasa ranggo sa pinakamataas na 100 ay may sariling kakayahan na lumalaban sa langit. Inheritance Bloodline. Umupo si Zhao Feng at ipinikit ang kanyang mga mata. Ang impormasyon tungkol sa kung paano gamitin ang kanyang bloodline ay lumitaw sa kanyang isipan, at bagamat mayroong maliit na halaga nito, ito ay mas malalim kaysa sa Wind Lightning Inheritance. Zhao Feng, minaliit ka namin. Huminga ng malalim ang Giant Shark King at umalis kasama ang iba pang mga pirata. Kailangan nilang aminin na si Zhao Feng ay mayroon na ngayong battle power na maihahambing sa isang Pick-tier King. Pagkatapos ng lahat, mayroon pa rin siyang natitirang bilis at ang misteryosong Eye Bloodline. Ang life force at bilis ng pagbawi ng isang 10,000 ancient races bloodline ay hindi mabilang na beses na mas malakas kaysa sa mga normal na bloodline. Higit pa rito, misteryoso rin ang batang demigod at maliit na pas ang magnanakaw. Sa paglipas ng panahon, kumalat ang pangalan ni Zhao Feng sa buong isla. Sa isang tiyak na sandali sa oras. Weng! Ang itim at puting liwanag sa gitnang bundok ay nagsimulang magtipon, at isang malakas na aura ng kaluluwa ang kumalat sa hangin kasama ang isang imperial power. Yung aura. Ang mga katawan ng mga pirata sa isla ay nanlamig, at isang liwanag ang sumilay sa mga mata ni Zhao Feng. Ang Pirate Emperor Inheritance ay hindi dapat maliitin. Tila, maaari itong lumikha ng mga emperor ng napakabilis. Parang totoo. Ang batang demigod ay tumingin sa bundok na may komplikadong ekspresyon. Isang babaeng may talam at espada sa likod ang malamig na tumingin sa ibaba habang tinatakpan siya ng liwanag ng buwan. Nakasuot siya ng korona, at ang kanyang ekspresyon ay nagyayelong. King of Gods, Kabanata 716. Paulit-ulit na pakikipagkita sa mga Death Guards. Pagbati, Pirate Emperor. Yumuko lahat ang mga pirata. Ang Cold Moon King ay lumabas na mula sa Pirate Emperor's Inheritance, at ang kalangitan ay napuno ng isang nagyayelong pilak na liwanag ng buwan, na parang pumasok sila sa kalawakan. Napuno ng liwanag ng buwan ang buong lugar, at naramdaman ng mga pirata na parang pinutol ng matalim na kutsilyo ang kanilang mga katawan. Ang malamig na layunin ay naglakbay sa kanilang mga kaluluwa. Kung kinakailangan, ang isang pag-iisip sa kanya ay maaaring hatiin ang anumang bagay sa 10,000 piraso. Sobrang bilis. Ang takot sa mga mata ng Giant Shark King ay napalitan ng respeto. Eksaktong sinabi, ang Cold Moon King ngayon ay ang Cold Moon Emperor. Peak Void God Realm. Ang kanyang kaluluwa ay umabot na sa pinakamataas, at siya ay may napakataas na pagkakatugma sa langit at lupa. Nakita ng God Spiritual Eye ni Zhao Feng ang mga pagbabago sa Cold Moon Emperor. Ang kanyang spatial domain ay naging isa na may malapit na langit at lupa. Walang kapintasan dito. Bukod pa riyan, ang misteryosong koro ng suot niya ay nakakuha rin ng mata ni Zhao Feng. Ang mahiwagang koronang ito ay kahit papaano ay konektado sa 18 taluktok at sagit ng bundok. Hindi lamang naging emperor ang Cold Moon King, ang misteryosong korona ay nagbigay din sa kanya ng isang uri ng proteksyon. Pagbati, Pirate Emperor. Ang mga Pirate Kings ay nagpatuloy at nagbigay ng kanilang paggalang at katapatan. Ang mahiwagang koronang taglay niya ay maaaring magpatawag ng Pirate King Token. Cold Moon Emperor, binabati kita. Ikaw na ngayon ang pinakamataas na pinuno ng Pirate Sacred Land. Ngumiti ang Giant Shark King at yumuko. Kahit na siya ay nasa Pick-tier King level, kailangan niyang yumukod sa Cold Moon Emperor. Maaaring ipatawag ng Pirate Emperor ang iba pang Pirate Kings, at sila ang namuno sa Pirate Sacred Land. Ito ang batas ng Pirate Sacred Land. Ang lakas at katayuan ng Cold Moon Emperor ay umabot na sa pinakamataas. Zhao Feng, lahat ito ay salamat sa iyo. Ang Cold Moon Emperor ay nagpahayag ng isang pambihirang ngiti at pasasalamat. Shua. Sa isang hakbang lang, nakarating na siya sa tabi ni Zhao Feng. Para siyang lumitaw sa manipis na hangin. Nagulat si Zhao Feng. Maging ang mga emperor ay walang kakayahang lumipat ng ilang libong milya sa isang hakbang. Ako ay naging bagong Pirate Emperor, at ako ay protektado at pinalakas ng Pirate Emperor Sacred Land.
Limitado ito sa 10 taon, at sa panahong iyon, hindi ako makakaalis sa 18 Corners Pirate Sacred Land. Paliwanag ng Cold Moon Emperor. Bagamat ang mga taong nakakuha ng Pirate Emperor Inheritance ay mabilis na naging Emperor, hindi lahat ng Pirate Emperor ay nagawang maging totoong Emperor ng ganoon kabilis. Dahil ang Cold Moon Emperor ay isang Pictier King dati at halos isa na siyang Emperor kaya mabilis siyang nakalusot. Ang mga naging Pirate Emperor ay paprotektahan ng Pirate Emperor Sacred Land. Ang proteksyon ng korona ng Pirate Emperor ay nagbigay daan sa Cold Moon Emperor na manatiling walang takot sa sinumang Emperor sa susunod na 10 taon. Sa sandaling ito, Weng, isang hindi nakikitang puwersa ng pagsipsip ang lumitaw mula sa karagatan, at hindi nila nagawang labanan ang kapangyarihang ito. Magsasara na ang Pirate Emperor Inheritance Sacred Land. Utos ng Cold Moon Emperor at inakay ang mga pirata na umalis. Inalis ni Zhao Feng ang ghost ship at umupo sa barko ng Cold Moon Emperor habang naglalayag sila sa higanteng whirlpool. Sa labas ng mundo, sa gitna ng 18 Corners Canyon. Boom! Ang mga barko ay patuloy na nagsimulang lumitaw mula sa gitna ng whirlpool, kasama ang mga aura ng maraming hari at emperor. Ang lakas ng Pirate Kings ay tumaas ng husto pagkatapos ng kanilang paglalakbay, at naramdaman ni Zhao Feng na ang koneksyon sa pagitan ng kanyang ghost ship at ng Pirate Sacred Land ay naputol. Sa ngayon, hindi na siya pinaghihigpitan, at maaari na siyang umalis kasama ang ghost ship kahit saan. Ilang libong milya ang layo sa kailaliman ng walang limitasyong karagatan. Pag-uulat sa Death Spirit Lord, ang mga pirata ay lumabas na. Isang Death Guard na kalahating lumuhad sa deck. Lumabas na ba si Zhao Feng? Puno ng pagkainip ang mukha ni Wen Luan. Shua. Isa pang Death Guard ang lumitaw sa sandaling ito. Mag-ulat. Masamang balita. Ang bagong Pirate Emperor ay naging Void God Realm Emperor na ngayon. Sabi nitong Death Guard. Void God Realm Emperor. Ang mga ekspresyon ng Yin Yang Lord at ng iba pang Death Spirit Lords ay nagbago ng husto. Ang alyansa ng pirata ay mayroon ng maraming hari, at ngayon ay may isang Emperor. Hindi iyon maganda. Ang bagong Pirate Emperor ay paprotektahan ng Pirate Sacred Land at napakahirap talunin. Sabi ng isang babaeng nakasuot ng itim na damit. Siya ay may maputlang ekspresyon at napapalibutan ng kakaibang puting kulay na apoy. Puting-puting lahat ang balat niya, para siyang multo. Isa rin siyang Death Spirit Lord. Ang isa pang Death Spirit Lord ay isang lalaking nababalot ng dilim na tila walang misa. Ang kanyang pares ng dark green na mata ay tila lumutang lang sa hangin. Witch King, Dark Soul King, sabihin sa iyong mga nasasakupan na itago ang aura ng kanilang token of death, at sabihin sa Death Guards na kumalat. Utos ng Yin Yang Lord. Isang Emperor ang lumitaw. Bumungad sa mukha ni Wen Luan ang hindi pagpayag. Sa ngayon, sa halip na habulin si Zhao Feng, kailangan nilang magtago mula sa kanya. Ang kailangan lang nating gawin ay bantayan si Zhao Feng. Nagpapahinga si Master at darating pagkalipas ng ilang araw. Matatapos din ang lahat. Garalgal ang boses ng Yin Yang Lord at umalangaw-ngaw sa buong hangin. Sa apat na Death Spirit Lords, ang Yin Yang Lord ay isang Pictier King, at siya ang pinakamalakas sa kanila. Maghihiganti ako. Isang beses namatay ang Black Hell Lord para sa akin at hindi pa rin nakaka-recover. Naikuyom ni Wen Luan ang kanyang mga kamao habang pinupuno ang kanyang mga mata ng pagpatay na layunin. Nang pumasok sila sa Demigod Forgotten Garden, kinuha ni Wen Luan ang isang Death Spirit Lord gamit ang isang lihim na pamamaraan, ngunit ang mga batas ng Demigod Forgotten Garden ay napakalakas, at hindi magagamit ang mga puwersa ng labas. Sa huli, nang siya ay nawasak sa sarili, ang Black Hell Lord ang sumabog sa pagsabog at nawasak. Sa sandaling iyon, bumaba pa nga ang cultivation ni Wen Luan, at kahit na ang Black Hell Lord ay may natitira pang bahagi ng kanyang kaluluwa, hindi pa rin siya gumaling. Sa makatuwid, 3 Death Spirit Lord lamang ang dumating. Luan, maghintay ka lang. Kapag umalis si Zhao Feng sa Pirate Sacred Land o dumating ang Emperor, ang lahat ay matatapos. Sabi ng maputlang Witch King. Sa gitna ng 18 Corners Canyon. Zhao Feng, hindi ka ba talaga pupunta sa handaan ko? May utang pa akong pabor sa iyo. Ngumiti ang Cold Moon Emperor at sinabi.
Nang damapo ang kanyang mga mata kay Zhao Fang ay napalitan ng malabong ngiti ang kanyang panlalamig. Para siyang nakababatang kapatid na nakatingin. Sa pinakakagalang-galang na Pirate Emperor, ang subordinate na ito ay mayroon pa ring mga kagyat na bagay at hindi maaaring manatili. Sana ay maintindihan ng kamahalan. Bahagyang biro ni Zhao Fang. Bagamat magalang ang kanyang mga salita, ang kanyang tono ay hindi. Pagkatapos ng kanilang labanan sa buhay at kamatayan, sila ay magkaibigan. Sige, hindi kita pipilitin, pero kung may problema ka, pwede mo akong hanapin. Hindi ako dapat aalis sa 18 Corners Pirate Sacred Land sa loob ng susunod na 20 taon. Nadismaya ang Cold Moon Emperor. Karaniwan, kapag ang mga Pirate Emperor ay naging Void God Realm Emperors, hindi nila gustong maging Pirate Emperor sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Ang layunin ng mga Emperor ay ang rurok ng Great Tao, ang katotohanan sa likod ng immortalidad. Ang Heavenly Divine Realm ang kanilang target, at ang mga gantimpala mula sa pagiging isang pirata ay magiging hindi gaanong kaakit-akit sa isang Emperor. Siyempre, dahil sa mga alituntunin ng Pirate Crown, ang Cold Moon Emperor ay kailangan pa ring manatili dito ng hindi bababa sa 10 taon, at dahil gustong-gusto niya ang lugar na ito, mananatili siya ng isa pang 10 o 20 taon bago umalis at subukang masira. Hanggang sa matataas na kaharian. Palam. Hindi na nagtagal si Zhao Fang. Whoosh! Lumipad sa ere ang ghost ship at nawala sa mga tingin ng Pirate Kings. Ang Zhao Fang na ito ay talagang misteryoso. Mula sa simula hanggang sa huli, tila hindi siya interesadong maging hari ng pirata o maging ang Pirate Emperor. Ang lalaking may gininto ang buhok at ang lalaking may mahabang balbas ay tumingin sa direksyon ng ghost ship. Mukhang nakikita ko siya. Ang batang may gininto ang balat at ang pas ang iyon ay parehong misteryoso rin. Ang bulong ng Cold Moon Emperor. Ang pagdating ni Zhao Fang ay hindi lamang nangangahulugan na magkasama silang lumaban. Mula sa isang tiyak na antas, binago niya ang kanyang kapalaran. Pagkatapos maging isang Void God Realm Emperor at ang bagong Pirate Emperor, ang kanyang buhay ay magiging ibang-iba mula ngayon. Makalipas ang isang araw, lumipad sa himpapawid ang ghost ship at nakarating sa gilid ng 18 Corners Canyon Pirate Sacred Land. Master, ang bagong Ghost Corps First Array ay matagumpay na naitayo. Iniulat ng Skeletal Division Leader. Sa loob ng cabin ng kapitan, umupo si Zhao Fang, ngunit seryoso ang kanyang ekspresyon at nakakulong ang kanyang mga kilay. Munting kunyon, nararamdaman mo ba ito? Biglang nagsalita si Zhao Fang. Oo, parang may naninilip sa atin. Akala ko noon ay ang mga pirata lamang, ngunit malapit na tayong umalis sa Pirate Sacred Land. Tumanggaw-tango ang batang demigod. Miyaw-miyaw. Lumitaw din ang munting pas ang magnanakaw at naghagis ng ilang tansong barya sa hangin. Sinulyapan ng batang demigod ang munting pas ang magnanakaw. Sa lungsod sa ilalim ng dagat, tinawag nilang Heaven's Legacy Cat ang maliit na magnanakaw na pusa, ngunit walang ganoong lahi sa 10,000 ancient races o sa kanilang mga inapo. Ang Heaven's Legacy race ay nahahati sa Heaven-defying faction at Sage faction. May kaugnayan kaya ang mga kasanayan sa panghuhula ng pasang ito sa Sage faction. Sabi ng batang demigod sa mababang tono. Sa sandaling ito, tumawa si Zhao Fang at nawala sa ghost ship. Shua! Nakatayo si Zhao Fang sa deck habang ang kanyang tingin ay damapo sa kailaliman ng karagatan 1,000 milya ang layo. Agad-agad. Shit! Nahanap na ako. Isang madilim na anino ang bumungad sa karagatan. Whoosh! Nang makita na ang kanyang landas ay natuklasan, ang Death Guard ay naging isang madilim na bahid ng liwanag at lumipad sa walang limitasyong karagatan. Sa pinakamabilis kong bilis, maihahalin tulad ako sa isang hari. May pag-asa para sa akin na mabuhay hanggang sa dumating ang mga reinforcement. Ang Death Guard na ito ay nireranggo sa nangungunang 10 ng 36 na Death Guards. Nagpadala siya ng mga mensahe kasama ang kanyang token of death habang siya ay lumilipad. Nagpakawala siya ng hininga pagkatapos lumipad palabas ng 10,000 milya ng sabay-sabay. Nakatakas na rin ako sa wakas. Malamang, ang target ay nakapatay na ng mga domain level kings dati, at nasugatan pa niya ang isang emperor sa isang ambush. Ang Death Guard ay nagpakawala ng hininga at mamulong,
Ngunit sa sandaling ito, isang kabataang may pakpak at isang mapanuksong ekspresyon ang lumitaw mula sa ambon sa kanyang harapan. Paano naging ikaw? Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ng Death Guard. Anong uri ng bilis mayroon itong pursuit of death? Parang ang tagal niyang naghihintay sa harapan.